Sandra's POV. Matapos ang nangyari sa kanilang dalawa ni Elias, ay panay na ang dikit ng binata sa kanya na para bang binabakuran siya. Hindi na tuloy makalapit sa kanya si Rico. Kinilig naman siya, lalo sa tuwing naaalala ang hagka na pinagsaluhan nilang dalawa. Sumapit ang gabi at kasalukuyan silang nakaupo ni Elias sa buhangin malapit sa dalampasigan habang umiinom ng lambanog. Pareho silang tahimik habang iniisip kung anong topic ba ang kanilang bubuksan. Pero ilang minuto ang lumipas bago napagpasya nilang magsalita. About the kiss. Sabay nilang saad kaya sabay rin silang napatigil at maya-maya ay natawa. You go first. Anito, nag-aalangan siya subalit naisipan niyang dapat itong maunang magsalita. No, you go first. Nah, it should be ladies first. But I want you to speak first. Sandali itong natahimik at tumikhim bago nagsalita. About the kiss earlier, I'm not sorry about it, Sandra. Diretsahang saad ng binata. Napalingon naman siya rito. What do you mean? Lumingon ito sa kanya na mas lalong nagpalundag ng kanyang puso. I am not sorry about the kiss because I wanted it. I want to do it again with you and I want you. All of you, Sandra. Not just a kiss, but the whole you. I wanted you so bad. Anito sa paos na boses habang marahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. Napalunok siya sa narinig. Ang init na nanggagaling sa lambanog niyang iniinom ay humalo sa init ng haplos ni Elias sa kanyang pisngi. Batig niya ang pagtitimpi ng binata, kaya siya na ang tumawid ng distansya at hinagka nito sa labi. She wanted him so much and she wanted them to happen. Saksi ang buwan at mga bituin sa langit nang malapat ang mga labi nila. Ramdam niya ang namumuong emosyon sa kanyang puso. Unang hagkan niya si Elias at malamang ito rin ang magiging unang lalaki sa buhay niya. Maya-maya ay inaangat ng binata ang kanyang katawan at pinaupo siya sa kandungan nito. Ipinulupot niya naman ang kanyang mga braso sa batok nito para mas lalong dumikit ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang kasangga nito. Following her instincts, inilapat niya ang kanyang pang-ibabang katawan upang tuksuhin ng binata. Sandaling kumala sa hagkan nila si Elias at mapungay ang mga matang kulay asul na nasisinagan ng buwan habang nakatitig sa kanya. Maharot. Anas nito habang hinahaplos ang kanyang bewang. Ayaw mo ba? Mahina niyang tanong. Ngumisi naman ang binata. Gustong gusto, Sandra. Anito at muling sinakop ang kanyang labi. Para siyang mababaliw sa labis na kiliti nang dumako ang labi ni Elias sa kanyang punong tenga pababa sa kanyang balikat. I want you, Sandra. Bulong nito habang nagtatanim ng mga pinong hagkan sa gilid ng kanyang pisngi. So am I. Tugon niya rito at tininan itong muli sa mga mata. Hinagkan ulit siya ng binata bago nila napagpasyahang tumayo at magkahawak ang kamay na pumasok sa loob ng kabahayan. Hindi pa niya naisasara ang pintuan ay sinakop na muli ng binata ang labi niya. Parang masyado itong uhaw kaya't pinantayan niya ang intensidad ng hagkan nito. Isinandal siya ng binata sa likod ng pinto at nagsimula ng maglakbay ang mga kamay. Maya-maya pa ay inilagay niya ang kanyang kamay sa batok nito at binuhat siya. Kaya't ipinulupot niya ang kanyang mga binti sa bewang ng binata. Naramdaman na lang niya ang malambot na higaan sa kanyang likuran. Tinanggal ni Elias ang t-shirt nito nang hindi umaalis sa gitna niya. Ilang beses na niyang nakita ang katawan nito, lalo na kapag nangingisda ito. Subalit pakiramdam niya ay unang beses pa rin niya itong nasilayan. Touch me, Sandra. Paos nitong utos. Parang may sarili namang buhay ang kanyang mga kamay at kusang naglakbay sa matipuno nitong balikat, pababa sa abs nito. Nakita niya ang pagpikit ng binata at mahinang sigaw nito. Mabilis na bumaba ang mukha ni Elias at siniil ulit siya ng hagkan. Sa wari niya ay hindi na makatiis ang binata, kaya't hiniklas nito ang suot niyang manipis na blouse. Napasinghap na lang siya nang tanggalin ni Elias ang suot niyang pang-itaas. Perfect, as what I've always imagined. Humihingal nitong saad at bumaba ang muka patungo sa kanyang hinaharap. Elias! Mahinang sigaw niya at sinabunutan ang buhok ng binata. Hindi nagtagal ay tinanggal nito ang natitira niyang saplot at matamang tinitigan ng kanyang pinakatatago. Nakaramdam siya ng hiya kaya sinubukan niyang itiklop ang kanyang mga binti. Subalit pinigilan siya ng binata. Nahihiya ako, Elias. Mahinang reklamo niya. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang hininga ng binata sa kanyang ibaba. Sa labis na pagkataranta ay pinigilan niya ang mukha nito. Huwag, Elias. Madumi yan, di ba? Mahinang natawa ang lalaki sa kanyang tinuran. No part of you is dirty, baby. Anito at inilagay ang muka sa kanyang ibaba.
Tanging mahihinang sigaw na lang ang nagagawa niya dahil sa kiliti na hatid ng binata. Hanggang sa lumipas pa ang mahabang sandali, ay nakuha ni Elias ang matagal niyang pinakatatagong pagkabirhen. Noong una ay labis ang sakit ng kanyang nararamdaman, pero habang tumatagal, ay nakakayanan na niya ang sakit at napalitan na ng kakaibang pakiramdam na halos magpabaliw sa kanya. Sa isang madiin na galaw ni Elias ay sabay nilang naabot ang sukdulan. Pareho silang humihingal sa pagod. Dahan-dahan siyang bumagsak sa gilid ni Elias. Masaya at kontento sa nangyari. Hinagka nito ang noo niya bago hinila at pinaunan sa braso nito. "Good night, baby." Magaan ang pakiramdam ni Sandra nang magising siya kinaumagahan. Napangiti siya nang masilayan ang gwapong mukha ni Elias habang nakapikit. Hinaplos niya ang makapal nitong kilay pababa sa matangos nitong ilong hanggang sa manipis nitong labi. Hindi na siya nakatiis pa at ninakawan ng matunog na hagka ng binata. Nang hindi pa rin ito nagigising, ay inulit pa niya ng 2 beses bago humagikik. "Did you know that stealing kisses from a handsome prince is an act of committing a crime?" Anang binata at dahan-dahang nagmulat ng mata. "Then punish me, your highness." Sakay niya sa sinabi nito. Pilyo namang umiti ang binata. "Then I shall impose a lifetime imprisonment with my kisses to a sinner like you." Saad nito, "Let's cook breakfast?" Ayaw niya sa binata subalit pilyo lang itong umiti. "No need, I can have you instead." Maharot nitong sabi at dinaluhan siya. Maya-maya pa ay nauwi sa isang mainit na tagpo ang malamig na umaga. Lumipas ang 1 linggo na parang dinuduyan sa langit si Sandra dahil sa saya na kanyang nararamdaman sa piling ni Elias. Araw-araw ay para siyang nasa fairy tale, walang palasyo, may poging prinsipe naman siya. Napangiti siya habang pinapanood ang binata na naglalakad pa uwi sa kanilang tinutuluyan mula sa pangingisda. "Elias!" Kinawayan niya ito upang tawagin ang pansin nito at mabilis na makarating sa kanyang kinaroroonan. Gusto niyang mayakap agad ito. Kahit amoy isda pa ang binata, ay ayos lang sa kanya. Ika nga ng kanyang mga nakakatandang kapitbahay, kapag mas maamoy, mas yummy. Kumuway naman ito at nagsimula ng tumakbo patungo sa kanya. Sinalubong niya ito ng isang matunog na hagkan sa labi. Natawa ang binata sa kanyang ikinikilos. "It's not obvious that you already missed me." Matamis siyang ngumiti. "Of course, why wouldn't miss my very handsome prince?" "Well, I guess you want to get punished by the prince, huh?" Anas nito sa magaspang na boses. "We'll be having breakfast, Elias." Pigil niya rito na magsimula na maglakbay ang labi nito patungo sa kanyang balikat. "Let's have breakfast later. I want to have you first." Anito at hindi na siya nakapagprotesta dahil nadala na rin siya sa init na kanyang nararamdaman. Napuno na lang ng mahihinang sigaw ang buong silid nila. "Are you sleeping?" Mahinang tanong nito. "Umaabuso ka na, Elias, ha? Kada umaga mo na lang ginagawa to." Kunwari ay reklamo niya. Malutong na tumawa ang binata. "Bakit? Hindi mo ba nagugustuhan?" "Ang hilig-hilig mo, no? Paano na lang kaya kapag may alaala ka pa? Kaliwat kanan siguro mga babae mo." Nakasimangot niyang saad. Pinisil naman ito ang kanyang ilong bago siya hinagkan sa sentido. "Sa'yo at tanging sa'yo lang ako haharot, baby." Napairap na lang siya at isiniksik ang kanyang mukha sa balikat nito. "Sinungaling." Tumawa ang binata bago nagsalita ulit. "Nakapunta ka na ba sa cottage malapit sa malaking cabbage palmetto tree na ilang metro ang layo mula rito?" Tanong nito habang marahang sinusuklay ang kanyang buhok. "No, why?" "Pumunta ka sa lugar na yon mamayang 5:30 p.m. Saad nito na ikinakunot ng kanyang noo. "Bakit? Ano bang gagawin ko doon?" "I have something for you." Tugon naman ng binata. Matamis na lang siyang umiti. "I guess you're a man with surprises, my prince." Tukso niya rito. Kunwari ay napatungo naman ito na tila basang ayon sa kanyang sinabi. "Well, maybe I am." Na-excite tuloy ako na sumapit ang dapit hapon. "Dapat lang. We will surely make love in the sand later on." Sa kabilang banda, naglalakad si Sandra pauwi ng bahay galing kay Mira. Ang babae ang kanyang naging matalik na kaibigan simula nang makarating siya dito sa isla. Mabait si Mira at prangka kung magsalita kaya niya ito nakapagpalagayan ng loob. "Sandra!" Galing sa naglalakbay na diwa ay bumalik siya sa kasalukuyan at napalingon sa nagsasalita. Nakita niya si Rico na nakatayo sa may puno malapit sa kanya. Napagtanto niya na matagal na pala niyang hindi nakakausap ang lalaki. Ang huling beses ay noong nagkayayaan silang maligo at muntik na siyang malunod. "Rico!"
Bati niya rito na makalapit siya. Kumusta? Ayos lang, ikaw, kumusta? Gumaganda ka yata sa bawat araw na nakikita kita. Anito na ikinatawa niya. Napansin niya na parang balisa ang binata, kaya napagpasya niya itong tanungin. May problema ka ba, Rico? Bakit parang di ka mapakali? Kasi iimbitahan sana kitang mamasyal mamaya. Nahihiyang sagot nito. Bisasabihin kasi ako sa'yo. Bakit hindi mo nalang sabihin ngayon? Total nandito naman ako, di ba? Hilaw nang umiti sa kanya ang binata. Hindi kasi pwede ngayon eh. Saad nito kaya lalo siyang naguluhan at napaisip kung gaano kaimportante yon. Kung wala lang silang usapan ni Elias mamaya, ay hindi siya mag-aatubiling sumama rito. Pasensya ka na, Rico, pero hindi talaga ako pwede eh. Nakita niya ang paglungkot ng mga mata ng lalaki. Bakit naman? May lakad kasi ako. Sandaling hindi nagsalita ang lalaki, pero napansin niya ang pagtagis ng bagang nito. Si Elias bang kasama mo? Biglang tanong nito. Paano mo nalaman? Kunot noon niyang tanong. Maya-maya ay biglang tumalim ang mga mata nito at galit siyang hinarap. Sabihin mo nga sa akin, Sandra, may gusto ka ba sa lalaking yun? Mas lalo lang lumalim ang gitla sa kanyang noo dahil sa tono ng pananalita nito. Ano kayang nakain ni Rico at ganito kung makipag-usap sa kanya? Oo, may lakad kami. At kung meron man akong gusto kay Elias o wala, problema ko na yon at wala kang pakialam doon. Saad niya sa mababang boses. Hanggat maaari ay ayaw niya makipagtalo kay Rico dahil para sa kanya ay wala namang kwenta yon. May pakialam ako, Sandra. Ano bang pinagsasasabi mo? Takang tanong niya rito. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Hindi ko pa sana sasabihin to, pero sa tingin ko hindi ko nakakayanin. May gusto ko sa'yo, Sandra. Matagal na. Simula nang dumating ka dito ay gusto na kita. Pero hindi ko lang sinabi dahil baka manibago ka at iwasan mo na ako. Ang bait-bait mo pa sa akin kaya akala ko ay nagkakaintindihan na tayo. Pag-amin nito. Totoong mabait siya sa binata simula nang tumapak siya sa isla, pero walang ibig sabihin ng lahat ng yon. Tanging pagkakaibigan lang turing niya rito. Pasensya ka na, Rico, kung binigyan mo ng kahulugan ng kabaitan ko sa'yo, pero kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay. Maiba akong gusto at ayaw kong paasahin ka. Maayos niyang tanggi. Bagsak ang mga balikat ng lalaki at nag-angat ng tingin sa kanya. Si Elias ba ang gusto mo? Mahinang natawa at napailing ang lalaki na para bang hindi ito makapaniwala sa napagtanto. Bakit siya pa, Sandra? Hindi mo naman siya lubos na kilala. Napabuntong hininga na lang siya. Sa tingin niya ay hindi naman siya dapat makipag-usap kay Rico ng tungkol kay Elias at wala siyang dapat na ipaliwanag dito. Problema ko na yun, Rico. Kung wala ka ng ibang sasabihin ay aalis na ako. Aniya at tinalikuran na ang lalaki. Ayaw mo bang pag-usapan kasi natatakot ka? Pahabol nitong tanong na nagpatigil sa kanya. Paano kung nagpapanggap lang siyang walang maalala para pagsamantalhan ng kabaitan mo? Anito na nagpakulo ng kanyang dugo. Naiinis siya sa mga walang kabuluhang pinagsasasabi nito tungkol kay Elias. Tumahimik ka bago pa ako tuluyang mawala ng respeto sa'yo. Matigas niyang sambit. Ngumiti lang ang lalaki na wari ay nakuha nito ang kahinaan niya. Mataas ang tingin ko sa'yo, Sandra. Hindi ko akalain na ganun ka pala kabilis bumigay sa taong wala kang kasiguraduhan. Hindi na siya nakapagtimpi pa at sumulak na ang kanyang galit at nasampal niya ang lalaki. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi mo ko kilala. Sino ka nga ba sa buhay ko, ha? Hinilot ng lalaki ang nasaktang pisngi nito. Si Elias, kilala mo ba? Sino ka ba sa buhay niya? May pinangako na ba siya sa'yo na pangahawakan mo? Hindi siya nakasagot sa mga tanong nito. Tumagos kasi ang sense ng pinagsasasabi ni Rico. Oo nga at araw-araw silang magkasama ni Elias. Magkasalo sa makamundong ligaya. Natutulog ng magkahagpos at gigising sa piling ng isa't isa. Subalit hindi siya kailanman sinabihan o tinanong ni Elias sa tunay na estado kung ano sila. Kahit ang mga katagang inaasam niyang marinig ay hindi nito nasambit kahit isang beses man lang. Sigurado ka ba na Elias talagang pangalan niya? Paano kung dumating ang araw na hindi pala siya gaya ng inaasahan mo? Anong gagawin mo, Sandra? Baka kaya mo ba na dumating ang araw na malalaman mong may mahal pala siyang iba? O kaya ikasal na? Paano kung ginagawa ka lang niyang pampalipas oras dito? Enough! Sigaw niya at unti-unti nagtaas ang samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Inis para sa lalaki sa kanyang harapan. Takot na maaaring tama ang sinasabi ni Rico. Galit para sa tadhana kung may balak mang paglaruan siya. Hindi ko sinasabi to para lang sa akin, Sandra. Pasensya ka na. At sana hindi ka magsisi pagdating ng panahon
dahil pinili mo siya. Huling mga katagang sinabi nito bago siya tinalikuran ni Rico at umalis. Nangihina naman ang kanyang tuhod nang mapagtanto ang ibig sabihin ng lalaki. Kinalma niya ang kanyang sarili bago napagpasyahan na umuwi para mag-ayos ng sarili. May usapan sila ni Elias na magkita ngayong hapon. Habang nag-aayos ay pilit niyang iwinaglit sa isip ang posibilidad na tama ang mga pinagsasasabi ni Rico. Pero wag naman sana. Iniisip niya pa lang ay naiiyak na siya. Paano na lang kaya kapag nagkatotoo na? Suot ang isang white floral dress ay lumabas na siya ng bahay para puntahan si Elias sa lugar na sinabi nito sa kanya. Pilit niyang inignora ang naging usapan nila ni Rico kanina. Kahit pa naiiyak pa rin siya tuwing maaalala ang mga sinabi ng lalaki. Nagmamadali niyang tinahak ang daan patungo sa lumang cottage. Nang makarating siya sa lugar ay isang normal at sirang cottage lang naman ang naroon. Subalit nag-uumapaw sa saya ang kanyang puso sa kanyang nasaksihan. Mayroon ngang lamparang inihanay palibot sa picnic blanket. Sa gilid ay nakatayo ang binata na may hawak na isang pumpon ng rosas. Unti-unti siyang naglakad papalapit dito. Nakangiti naman si Elias habang nakatitig sa kanyang mga mata. Oh my God, is this a surprise? She never expected that Elias also has sweet bones inside. Mukhang lunod na yata siya at di na makakaahon pa. Flowers for my very beautiful woman. Anito at iniabot sa kanya ang mga pulang rosas. Did you prepare all of this? Tanong niya sa paos na boses at inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niya ang isang basket na marahil ay naglalaman ng kanilang pagkain. A simple picnic, yet it felt so romantic. Napakamot sa pisngi ang binata na parang batang nahihiya. Yes, pangit ba? Umiling naman siya. Marami na akong napuntahan ng mga magagarang lugar, Elias, pero hindi ako nakaramdam ng sobrang saya tulad ng nararamdaman ko ngayon. Aniya at tumingkayad upang hagkan ng binata sa labi. Really? Tumango naman siya. Thank God you like what I prepared. Akala ko matatawa ka sa surprise ko kasi pambata to. Shh! It's not childish, Elias. It's romantic. Kahit sinong babae ay magwawala para dito, lalo na kung ikaw ang makakagawa nito. Aniya at hinigpitan pa ang yakap sa binata. Nasa kalagitnaan sila ng moment nang tumunog ang kanyang tiyan. Dahil sa labis na lungkot at inis na kanyang nararamdaman kanina, ay hindi na siya nakakain pa. I guess you're hungry. Kumain muna tayo. Mabuti pa nga. Natatawa niyang tugon. Adobo at fried chicken ang hinandang ulam ni Elias, pati na rin samot-saring junk foods. May 2 canned beer din sa loob ng basket. Pasensya na at hindi kita madadala sa mamahaling restaurant. Saad nito habang inihahanda ang kanyang pagkain. Ayos lang no, ang cute nga eh. She wasn't lying though. Kung papipiliin siya sa 2 ay mas gusto niya dito. Kain ka na. Aya nito at iniabot sa kanya ang pinggan na may lamang pagkain. Maya-maya pa ay may napagtanto si Sandra. Ang isla ay walang mga rosas, canned beer at malalaking junk foods. Saan mo to nakuha? Takang tanong niya at tinaasan ng kilay ang binata. What's with the ice? Nakatingin ka sa akin na parang may nagawa akong mali. Natatawa nitong Saad. Seryoso ko, Elias. Saan mo nakuha ang mga to? Inilapag ng binata ang pinagkainan bago siya sinagot. 1 linggo ko tong pinag-ipunan, Sandra. At hinihiling ko pa kay Empoy na samahan ako sa pinakamalapit na bayan para matulungan ako makabili nito. Nakiusap din ako kay Aling Norma na tulungan ako magluto ng lahat ng pagkain. Ikaw ang nagluto nito? Paninigurado niya. Tumango naman ang binata. Hindi na niya napigilan ang sarili at hinagkan nito. What was that for? Thank you. Sinsero niyang Saad. Na, it should be more than kiss. Anito at ngumuso pa. Pinitik niya ang noo nito kaya't napaaray ang binata. Stop that! We're eating! Tumawa lang ito at ipinagpatuloy na nila ang magana nilang hapunan. Matapos kumain ay tig-isa sila ng beer na ininom habang magkatabing nakatanaw sa tahimik na karagatan. Dito ba tayo matutulog, Elias? Yes, baby. What do you prefer? With a tent or just a picnic blanket? Pilis siyang ngumiti at inilapit ang kanyang bibig sa tenga ng binata. Ang isang panlabas na pakikipagsalo with the sky above us is exciting, isn't it? Di ba yun naman na gusto mo? Lumingon ang binata sa kanya at napangisin na lang. Bakit mo nga pala ako naisipang dalhin dito, Elias? We can just have this at home. Pag-iiba niya ng usapan. Pinagmasdan niya itong tumayo at inayos ang bonfire bago bumalik at hinarap siya. May gusto kong sabihin sa'yo, Sandra. Anito at seryoso siyang tiningnan. What is it?
Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago nagsalita ulit ang binata. I love you, Sandra. Totoo ba ang narinig niya? She's not hallucinating, right? Did Elias say the 3 magic words? May mga namumuo ng luha sa kanyang mga mata. I ask you to be here because I want us to be official. And this? Anito at inilibot ang paningin sa paligid. Will be our first official date. Will you be my girlfriend? Tuluyan na siyang napaluha sa tanong ng binata at ilang sandali pa ay sunod-sunod na tumango. Yes, Elias, I will be your girlfriend. Aniya at sinalubong ito ng hagkan sa labi. I love you, Elias. Dagdag pa niya. Maya-maya pa ay bigla siyang natahimik habang nakatitig sa binata. What's wrong? Tanong nito at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Kasi naisip ko lang na, what if may ibang pamilya ka palang naiwan? What if one day, maalala mo sila at maisip mong mas mahal mo pala sila kaysa sa akin? Sandaling natahimik ang binata at mataman siyang tiningnan. Sa tingin ko, wala na yata akong ibang babae sa nakaraan bukod sa'yo. Hindi ko man maalala, but I can feel it here, Sandra. Tugon nito at kinuha ang kanyang kamay para itapat sa dibdib ng binata. Nararamdaman niya ang malakas na tibok ng puso nito. Hindi siya nagsalita. Nandoon pa rin kasi ang takot sa puso niya, pero mas lamang ang kanyang tiwala kay Elias. Let's not spoil the night, Sandra. At kung nagkakaroon man ako ng babae bago ka dumating, ipinapangako kong pipiliin pa rin kita. Talaga? Pangako mo yan, ha? Parang batang umaasam niyang sambit. Ngayong narinig niya mismo sa binata na siya lang ang laman ng puso nito, ay magpapakakampante siya at kung may dumating na balakid ay ipaglalaban niya ang binata. Now, can I ask you one more thing? Biglang tanong nito. What is it? Promise me first. Natawa siya sa inasta ng binata. Ano nga? Paano ako mangangako niyan kung hindi ko pa alam kung ano yan? Basta, just promise me first. Pangungulit nito. Muli siyang natawa. Okay, I promise. Ano ba kasi yan? If ever one day matuklasan mo na hindi ako katulad ng lalaking minahal mo dito, promise me na, titiisin mo ko at hindi mo ko iiwan hanggang sa huli, Sandra. Madamdamin itong saad at hinagka ng kanyang kamay. Hindi maintindihan ni Sandra ang namumuong emosyon sa mga mata ni Elias. Dahil kung gagawin mo, ikaw ang magiging katapusan ko. Inayos niya ang buhok nito na nagulo dahil sa ihip ng hangin. Nangangako akong mananatili ako sa iyo, Elias. Hindi mahalaga kung sino o ano ka man. No matter what happen. Ang pangako ay hindi epektibo kung walang seal. Let's seal it with a kiss. Anito at mabilis siyang hinagkan. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglakbay ang mga kamay ni Elias. Pero sa palagay ko, ito ay mas epektibo kung saliyado sa pakikipagsalo. Napahagikik na lang siya sa tinura ng binata at mabilis nilang pinainit ang malamig na gabi. Saksi ang langit, buwan at bituin sa kanilang ginawa. Simula na maging opisyal ang relasyon nila ni Elias, ay ipinaalam din nila ito sa kanilang mga kapitbahay. Umani naman sila na natutuwang reaksyon sa mga to, puwera lang kina Rico at Dulce na bakas ang disgusto sa mga muka. Nakita niya ang pagdilim na mukha ni Rico at ang talim ng tingin ni Dulce. Subalit ipinagkibit balikat na lang niyon. Hindi naman nila kailangan ng approval galing sa mga to kung tutuusin. Kasalukuyan siyang nakaunan sa mga braso ng binata. Malalim na ang gabi at madaling nakatulog si Elias ngayon. Samantalang siya ay hindi pa rin hinihila ng antok. Sumagi sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang. Ano kayang sasabihin ng mga to kapag nalaman nilang nakikisama at nagmamahal siya sa lalaking hindi niya lubos na kilala? Isang lalaking hindi niya alam ang nakaraan at pinagmulan, pati ang tunay na katauhan. Napaisip din siya kung bakit hindi nagtanong sa Elias tungkol sa kung sino talaga siya at ano ang tunay niyang pagkatao. Hindi ba ito interesadong malaman ang tungkol sa kanya? Naramdaman niya ang pamamawis ng katawan ni Elias at maya-maya pa ay mahina itong sumisigaw na parang nasasaktan. Hindi nagtagal ay mas lumakas ang sigaw nito at animo nagangalit ang mga ngipin, kaya napabalikwas siya ng bangon upang tingnan ng binata. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang nakapikit. Elias? Mahinang sambit niya pero hindi ito nagising. Sinubukan niyang tapikin ang pisngi nito. Elias, gising! Ngunit hindi pa rin ito nagmulat. Nakaramdam siya ng kaba at hindi niya alam ang gagawin. Sampalin niya kaya ito para magising. Bigla siyang napakunot noon nang marinig ang mahinang hikbi ni Elias. Kaya't sinipat niyang mabuti ang mukha ng binata. Bukod sa pawis nito sa noo, ay bigla na lang tumulo ang luha nito. He's having a nightmare. Why is he crying? Mama, please wake up. Please don't leave. Mahinang sambit nito.
Ito ang unang beses na nanaginip na masama si Elias mula na nagtatabi na sila sa pagtulog. Hindi kaya ay alaala ng binata ang kanyang bangungot? Pero bakit ito umiiyak? Iniwan ba ito ng nanay nito? Please, Mom, don't close your eyes. No, not now, please. Hindi kaya pumanaw ang nanay nito? Bumigat ang kanyang loob sa posibleng nangyari, kaya tinapik niya ulit ang pisngi nito. Subalit, napatigil siya nang hindi na muling nagsalita ang binata. Naging payapa na rin ang paghinga nito at hindi na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga siya at napagpasyahan niyang pahirin na lang ang mga luha nito sa pisngi. Bumalik siya sa pagkakahiga at isiniksik ang sarili sa katawan ni Elias. Nang makontento siya sa init na hatid nito, ay ipinikit niya ang kanyang mata at hinila na rin ng antok dala ang kuryosidad sa kung anong naging panaginip ni Elias. Kinaumagahan ay mag-isa na lang siya sa higaan. Marahil ay nauna nang gumising ang binata upang pumunta sa laot. Napagpasyahan niyang bumangon upang hintayin ito sa baybayin para makasabay niya ito sa agahan. Habang papalapit siya sa dalampasigan, ay bigla na lang siyang hinarang ni Dulce. Inignore niya ang dalaga at lumihis ng ibang direksyon, subalit muli siya nitong hinarang. Bahagya siyang nakaramdam ng inis kaya mataray niya itong hinarap. Ano bang problema mo, Dulce? May kailangan ka ba? Mapang-uyam itong umisi sa kanya at tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Ibang klase ka rin ano? Hindi ka na nakontento kay Rico. Pati si Elias ay inakit mo na. Yan lang bang ipinunta mo dito? Ang sabihan ako ng ganyan? Hindi ka naman talaga gusto ni Elias eh. Ako dapat yon. Ang kaso, inakit mo siya dahil ang mga taga-syudad na gaya mo, magaling mang-akit ng lalaki. Kasi yun naman talaga ang hilig nyo, di ba? Galit nitong Saad. Napailing na lang si Sandra at tinalikuran nito. Pero agad siyang napatigil nang bigla nitong hilahin ng kanyang buhok.